Ito nga, itong live na 'to, baka mino-monitor na nila ako tapos baka bigyan nila ako ng ewan ko ba. Alam mo na 'yun bro, 'pag ano. Pero bago ko 'to nag-live, nag-exit na ako. Nagpaalam na ako sa kanila ng 3 weeks ago or 1 month na hindi na ako magpapatuloy sa pagsamba dahil may mga bagay na gusto kong iklaro bago ko pagpatuloy ito. Lalo na kung meron na po tayong mga nakikitang mga irregularities, mga katuruan ni Daniel Rason na labag sa mga katuruan na itinuro ng Panginoong Jesucristo sa pagtuturo ni Brother Eli Soriano. So it is a major decision for us not to continue or to continue. If you still feel na mapapabuti kayo dyan sa pananatili niyo sa MCGI, okay lang po yan. Wala naman po masama dyan. Opo, tama po yun. Tapos sabi niya, makikinig pa din daw po siya. Sige, okay lang po yan, sabi ko ganyan. Biglang nagulat na lang ako, siguro last week, ng madaling araw, pag-check ko, nag-jingle ako ng madaling araw, pag-check ko ng phone ko, nakita ko, nag-message siya, sendan mo ako ng link, sabi po ng chain ko. Ano pong link? Sabi kong ganyan. Kasi alam naman po niya na hindi na nga ako dumadalo. Sendan mo na ako ng link ng mga preaching ni Brad Eli. Ayoko nang pakinggan si Daniel Rason. Ayoko na siyang madinig. Sabi po ng chain ko. So ako, naiyak ako nung time na yon, nung moment na yon na sabi ko kasi hindi ko naman po pinigilan yung chain ko eh. And hindi ko siniraan ang iglesia sa chain ko. Sabi ko, if you still feel that listening or being an active member of the church will make you still a better person, then so be it. Hello po kapatid na Wally Billones. Saan po kayo nandoon? Sa Texas po bro. Sa Texas, dyan po naka-base si Brother Josel Malyari, if I am not mistaken. Opo bro. Opo. Ilang taon na po kayo sa iglesia? Ano po, 6 na po bro. 6 na taon na po kayo sa iglesia. Opo. So, kumusta po ang inyong pananampalataya, kapatid? Awa tulong bro, walang nagbago. Kaso ang marami lang ako mga tanong na hindi nasasagot ni Brad Daniel. Kaya medyo nag-isip-isip ako na ito nga, itong live na to, baka mino-monitor na nila ako tapos baka bigyan nila ako ng ewan ko ba. Alam mo na yun bro, pag ano. Pero bago ko to nag-live, nag-exit na ako. Nagpaalam na ako sa kanila ng 3 weeks ago or 1 month na hindi na ako magpapatuloy sa pagsamba dahil may mga bagay na gusto kong iklaro bago ko pagpatuloy ito. Opo, tama po. Kasi yung pong pagpapatuloy sa pagsamba, it is very crucial mga kapatid dahil ito po ay nangangahulugan ng kaligtasan ng kaluluwa natin. So, yung pong pagde-decide ng am I going to continue being an active member of the church, particularly our religion, our former religion, MCGI, lalo na kung meron na po tayong mga nakikitang mga irregularities, mga katuruan ni Daniel Rason na labag sa mga katuruan na itinuro ng Panginoong Jesucristo sa pagtuturo ni Brother Eli Soriano. So it is a major decision for us not to continue or to continue. Tama po 'yun, bro. Hindi naman po ito biro-biro. So, ang sabi po ng Biblia, ang Diyos ay hindi na pabibiro. Ito po'y nangangahulugan ng kaligtasan natin. Kagaya po nung sinasabi ko, Brother Wally Billones, yung pong sa Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Meron pong tinutukoy ang talata na bayan or a group of people that are being considered by God na bayan po niya. Who are these group of people na kinoconsider po ng Diyos na bayan po niya? Yung pong mga grupo ng mga tao na sumasampalataya at nagtitiwala sa Kanya, na kung hindi po tayo aalis doon sa
na relihiyon, madadamay po tayo doon sa kasalanan. Babasahin ko lang po. Yung pong nakasulat po uli, Brother Wally Billones, ha? Opo. Yung pong nakasulat sa Apokalipsis 18:4. Ang sabi po dito, at narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang wag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan. Pwede po pala tayong madamay, kapatid na Wally Billones, doon sa kasalanan. Noong kinabibilangan nating organisasyon, kung hindi po tayo aalis. Tama po yun, bro. Marami po tayong nakikitang mga katiwalian, anomalya, immoralidad na pinaggagawa ng mismong mga nangunguna o umuugit diyan sa samahan na atin pong pinanggalingan, mga kapatid, particularly kay Brother Wally Billones na nasa Texas, kung saan nandoon po nakabase si Brother Josel Malyari sa Texas, USA. Opo. Bro, ano lang, shoutout sa lahat ng kapatid. Nakakaawa lang po kasi ibang mga kapatid, hindi nila alam yung nangyayari sa loob na iglesia kasi nga, pine-prevent na makita yung video mo. Kaya nakakaawa lang po sa mga kapatid kasi wala sila talagang idea kung ano nangyayari kasi ang pag sinabing inutos ng DS o kaya ng namamahala sa lokal, tahimik na sila. Wala na silang pagsusuri, wala na silang karapatan kung ano man ang gusto nilang gawin para sa kanilang sarili. Yun lang ang masasabi ko lang po, bro. Pero sana po magising ang mga kapatid at ingatan po tayong lahat ng Panginoong Diyos Jesucristo. Opo, kasi po ganito po, Brad Wally, meron pong nakasulat sa unang 1:4:1. Sabi po ng Biblia, subukin ninyo ang bawat espiritu kung sila'y sa Diyos. Utos po ng Biblia, utos po ng Panginoong Diyos na subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Bakit? Bakit po natin kailangang subukan? Subukin yung mga espiritu kung sila'y sa Diyos sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta. Opo, at tama po yan, bro. mapapatunayan ko po na ito pong si Daniel Rason ay isa doon sa mga bulaang propeta. Bakit? Ang sabi po ang malinaw na sabi ng Panginoong Jesucristo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Idalangin ninyo ang sa inyo'y umuusig. Pakainin ninyo ang inyong kaaway pagka nagugutom. Pakainin ninyo ng pagkaing makakain. Ngayon po yung kaaway gustong balatan ng buhay. Gustong pagulungin sa talim na matalim na tabak, tapos pagkatapos pagulungin sa matalim na tabak iahagi sa patis na may sili. So ano po, this Daniel Rason have a criminal mind. hindi ko na po pinakikinggan yung mga ganyan kasi parang wala na sa hulog po. Mas maganda na po yung yung aking natutunan sa panahon ni Brad Eli, gawin ko po yun. Tapos Exactly. yung iba po kasi, yung mga ibang kapatid po kasi nanghihinayang. Sabi ko po sa kanila, ayokong maging way po sa inyo para malaman nyo to. Dapat po magsiyasat kayo, kunin yung one-sided para po malaman nyo kung ano talaga ang totoo, hindi yung sabi nito, sabi niyan, hindi po dapat ganun. Exactly, totoo po yun. Actually, meron po akong tiyahin na akay po namin ng tatay ko. Kapatid po ng tatay ko yon. Noong pong unang mga pagkakataon ng pagla-live ko po, mga kapatid. Hindi ko kino-contact yung dalawa pa po yung kapatid ko, kapatid ng tatay ko po kasi na naakay po namin sa awa po ng Diyos. So, hindi po namin po yun
kinakausap regarding sa mga issue. Basta nagla-live ako, kung makinig sila, hindi sila makinig, okay lang po. Alam niyo po, nung unang tawag po niya sa akin, nagtanong po siya, ano bang nangyayari? Pinaliwanag ko po sa kanya. Tapos nakinig lang po siya. Ang sinabi ko po sa chain ko, if you feel that still attending the gatherings of MCGI will make you a better person, okay lang po yan. Sabi kong ganyan sa chain ko. But ang mapapayo ko na lang po is, yung pong pera po ninyo, sabi kong ganyan, ano nyo na lang po, i-focus nyo na lang sa family ninyo. Sabi po niya, oo, makikinig pa rin ako kasi maganda naman yung aral. Sabi niya ganyan. So, ako wala naman akong ibang sinasabi sa chain ko. Sabi ko, basta po if you still feel na mapapabuti kayo dyan sa pananatili niyo sa MCGI, okay lang po yan. Wala naman po masama dyan. Opo, tama po yun. Tapos, sabi niya, makikinig pa din daw po siya. Sige, okay lang po yan, sabi ko ganyan. Biglang nagulat na lang ako, siguro last week, ng madaling araw, pag-check ko, nag-jingle ako ng madaling araw, pag-check ko ng phone ko, nakita ko, nag-message siya, sendan mo ako ng link, sabi po ng chain ko. Ano pong link, sabi kong ganyan. Kasi alam naman po niya na hindi na nga ako dumadalo. Sendan mo na ako ng link ng mga preaching ni Brad Eli. Ayoko nang pakinggan si Daniel Rason. Ayoko na siyang madinig. Sabi po ng chain ko. So ako, naiyak ako nung time na yon, nung moment na yon na sabi ko kasi hindi ko naman po pinigilan yung chain ko eh. And hindi ko siniraan ang iglesia sa chain ko. Sabi ko, if you still feel that listening or being an active member of the church will make you still a better person, then so be it. Ang mapapayo ko na lang po sa inyo, yung pera ninyo, focus niyo sa family po ninyo dahil marami ng pera ang iglesia. Sabi ko ganyan. And to the surprise, after quite some time, few days after that conversation, nangihingi na lang po siya ng link sa akin. Sadly, wala po akong maibigay na link because wala po akong mga file ng mga paksang aralin ni Brother Eli. Yan naman po ang sinabi ni Brad Eli, Brad Wally. Opo, bro. Kaya nga po, yung last time nag-usap tayo, tinawagan ko talaga kayo kasi yung nasa isip ko, kasi hindi ko malimutan ang sabi ni Brad Eli, hindi kayong magkukulang sa aral hanggang sa wakas, basta i-play nyo lang yung video to. Tapos, yung hinihintay ko yung mga video nyo until now, walang kahit isang paksa. Actually po, Brother Wally, kahit po yung doktrina, pakinggan mo ng paulit-ulit. Opo, bro. Meron ka pong matututunan kasi yung Biblia, paulit-ulit nang nating binabasa. Meron tama kang po yun, matututunan bro. lagi. Every Opo, time bro. you read the same verse. Opo, bro. Tama po yan. Kaya yun po, mga kapatid. Ganun po yung sinasabi ko po ngayon. At salamat sa Diyos, nagkakaroon po ng bunga. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid na nakikinig, hindi lang po si Brother Wally Billones na nasa Texas, USA ngayon ang kausap ko. I am referring to all our dear brothers and sisters in Christ who are still inside the MCGI. Ang sabi po ng Biblia is, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang wag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan. I will read this in English, Brother Wally Billones, with your kind indulgence, with your permission, for the sake of our dear brothers and sisters who are not speaking our tongue, the Tagalog language, especially our dear brothers and sisters in Papua New Guinea. It is written in the book of Revelation chapter 18 verse 4, "Then I heard another voice from heaven say, 'Come out of her, my people, so that you will not share in her sins, so that you will not receive any of her plagues.'" The Bible is saying, "Come out of her, my people." The Bible is referring to God's people who are inside the organization that
claiming falsely, that are claiming that they are of God. But if you will observe their teaching, they are blatantly blaspheming or mocking our Lord God. That is what is happening inside the MCGI, the church we dearly love, especially those brothers and sisters who spend their almost half of their lifetime, or who spent most of their lifetime inside the church.